Sofia, anak, makikisuyo nga ako. Ilako mo itong mga gulay at itong isdang nahuli ng ama mo. Napangiti si Sofia nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang Irene. Agad siyang lumabas mula sa kanyang silid at pinuntahan ito. Irene, maaga po ba kayong aalis? Hindi naman po kayo ganitong oras kumapasok sa trabaho, tanong niya, puno ng pag-aalala. Pasensya ka na, anak. Ang ama ninyo'y may overtime ngayon, dahil sa pagdating ni Robert. Mananatili raw siya sa lugar natin sa may hasyenda niya. Matagal na mga caretaker lang ang nag-aasikaso sa malaking lupain niya, kaya't sa wakas, naisipan na niyang manatili rito. Mawawala na ang paghahari-harian ni Robert. Si Robert ay ang caretaker ng lupa ng amo ng kanyang mga magulang, at kilala ito sa pagiging malupit sa mga trabahador, kasama na roon ang kanyang ama. Kaya hindi may kakaila ang saya ni Sofia. Sabi ko naman kasi sa inyo, Arthur, Irene, sinulyapan niya ang mga ito. Maaari naman ninyo silang ireklamo kay Robert, Sandali, si Robert ba? Matanda na po ba siya? Tanong ni Sofia, puno ng kuyusidad. Ikaw na bata ka. Natawa si Irene. Si Robert ay 35 pa lang. 10 taon nang tanda sa iyo, iha. Matanda na bang 35? Parang hindi naman po masyado, naiiling niyang sagot habang abala sa pag-aayos ng mga ilalako. Ako na hong bahala rito. Basta, Irene, kapag may bakanteng trabaho, gusto kong kumasok sa inyo. Matigas ang loob na pahayag niya. Ikaw na bata ka. Pasaway ka talaga, naiiling ang kanyang ama. Masisira ang balat mo doon, at saka ayaw naming nagbubungkal o nagtatanim ka. Sapat na sa amin na ikaw ang maglako ng mga paninda natin. Napabuntong hininga si Sofia bago tumango. Ayaw talaga siyang payagan ng kanyang mga magulang na magtrabaho sa ibang bagay. High school graduate naman si Sofia. Ngunit hindi nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Napagkasunduan nilang mag-ipon muna ang pamilya bago siya bumalik sa pag-aaral. Ngunit para kay Sofia, nais na niyang tumulong sa kanyang pamilya. May 2 pa silang kapatid na nasa high school, kaya't mukhang matagal pa bago matupad ang pangarap niyang makapag-aral muli. Maglalako ka? Tanong ni Benny habang kusot ang mata nito na kagigising lang. Kaya naman mag-asikaso ka na at maaga pang pasok mo. Ang kapatid mong si Blake, hindi mo pa sinabay gisingin. Kambal ang mga kapatid niya, habang siya naman ang nag-iisang babae at panganay. Gising na ako, napangiti si Benny. Sige na, mag-almusal na. May tuyo akong niluto at saka noodles. Mukhang masarap ang ulam. Siguradong marami ring bibili ng paninda ko, sabi ni Sofia na may ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang malaanghel na hitsura, napakaamo at palaging nakangiti. Iyak na marami ang mapapaamo ng kanyang charm. Gulay, isda, sigaw ni Sofia habang naglalakad patungo sa baryo sa ilalim ng tirik na araw. Morena siya at wala ng itim na may daragdag pa. Atawid na sana siya nang may kotseng huminto sa tabi niya. Saan dito ang hasyenda ni Robert? Tanong ng lalaking nakasakay sa kotse. Unahan pa ho, sagot niya, sabay nag-alok. Bili ka na nitong ulam, andar na ito. Napasigaw si Sofia, buwisit na turista. Hindi na nga nagpasalamat, hindi pa bumili. Nagulat siya nang bigla itong huminto. Bumaba ang matangkad, nakasunglases, at guwapong lalaki na tila tunay na turista. May lahi kasi sa mukha pa lang nito. Magkano lahat ng yan? Tanong nito, na ikinangiti ni Sofia. Bibili ka. Salamat naman. Pero kung lahat ito, baka nasa 5,000 po. Ngunit hindi na siya nito pinatapos. Bigyan mo ng 1-0, 000 ang babaeng yan, utos nito sa tauhan na nagpapayong sa kanya. Malaki ho ang 1-0. 1,000 lang ho ang paninda ko. Nais sana niyang habulin ang lalaki ngunit nadapa pa siya. Kapag minamalas ka nga naman, bulong niya sa sarili. Ang paninda ko sa iyo na to, pahabol pa niya kahit na nakasubsob sa daan. May kamay na umabot sa kanya. Careful, miss. Keep it. Mas mukhang kailangan mo. Salamat sa pagtuturo ng direksyon. Wika nito bago bumalik sa kotse matapos siyang maitayo. Pigil na pigil ang tawa ng tauhan ni Rafael, si Caleb. Kanina ka pa nagipigil ng tawa mo. Bakit ba? Hindi na niya ito natiis. Boss, ang lampa kasi ng babaeng napagtanungan mo. Pinagkamalan ka pang turista. Hindi niya alam ikaw mismo si Robert. Baka sadyang hindi lang niya talaga ako kilala. Hindi naman lahat ng tao kilala ako, at mas gusto ko nga ang ganon. Tungkol sa pagiging lampa niya, tama ka, may pagkaenggot ng babaeng yon, sang-ayon ni Rafael kay Caleb. Pero, boss, maganda. Mukhang anghel, napakaamo. Hindi na kumibo si Rafael. Isinandal na niya ang kanyang ulo sa upuan at mariing pumiki.
Ilang minuto lang, nakarating na sila sa hasyenda niya. Isang mansyon ang nakatayo sa malawak niyang lupain bilang rest house. Agad siyang sinalubong ng mayordoma, ang asawa ni Robert. Napasulyap siya sa dalagang nakatabi sa mayordoma. Sino siya? Sa pagkakaalam ko, ikaw at ang asawa mong si Robert lang ang namamahala rito, tanong niya. Robert, anak ko po siya, si Kylie, pakilala ng mayordoma. Tumango si Rafael. Malinis na po ang lahat, maging ang silid ninyo, sir. Sige na, magpahinga na kayo. Caleb, utos niya. Kaya naman nagpaalam na ito pati na ang isa pa nitong kasama. Dalawa lang naman ang taong kinuha niya na sasama sa kanya dito sa asyenda. Si Robert pala, nasaan? Nasa pananiman po, nagbabantay ng mga trabahador. Tumango siya bago umakyat na sa hagdan patungo sa silid niya. Master's bedroom ang sa kanya, kaya naman talagang malaki ito. Ayaw din kasi ni Rafael sa masikip na lugar. Bata pa siya nang makapunta rito, buhay pa ang magulang niya. Ngunit ngayon, siya na ang bumalik at wala na ang mga ito, habang ang tatlo niyang kapatid ay nasa ibang bansa na, may sari-sarili ng mga buhay. Binuksan niya ang bintana na may tanawin sa veranda. Tinanaw niya ang malawak na lupaing sakop niya, at nang dumampi sa kanya ang masarap na simoy ng hangin, naramdaman niya ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap na dito lang pala sa kanyang hasyenda matatagpuan. Samantala, naiiling na umuwi si Sofia, nagdadalawang isip sa 1-0 na ibinigay ng lalaking turista. Hindi niya ito ginastos, dahil tiyaga na niya itong ilako ang paninda hanggang sa maubos. Pag-uwi niya, agad siyang nagluto ng magiging ulam nila sa gabi. Habang nagluluto, iniisip pa rin niya kung anong gagawin sa pera. Ibalik niya kaya ito sa may-ari. Pumunta ito sa hasyenda ni Robert, kaya paniguradong nandoon pa rin ito. Agad siyang nag-ayos bago umalis sa bahay. Kahit alam niyang mapapagalitan siya ng kanyang mga magulang, pero ibabalik niya ang perang basta na lang ibinigay sa kanya. Nakapasok na siya at balak na sana niyang mag-doorbell sa mansyon nang bigla niyang makita ang turista na palabas na. Buti nandito ka pa, tuwang-tuwa pa siya. It's you again, takang-taka ni Rafael. Here's your money. I don't need money. Hindi naman kasi nakuha ang paninda ko, konsensya ko pa to, sagot ni Sofia habang ibinabalik ang pera sa kanya. Sofia. Hello, Gina. Ibinalik ko lang ho itong pera sa turista ninyo, nakangiting sabi niya. Sofia, sinong turista? Hindi turista si Robert, siyang may-ari nito. Nanlaki ang mata ni Sofia at napabaling sa lalaking tinatawag niyang turista. Galit na tinitingnan siya ni Gina, ang asawa ni Robert. Nagmata pobre sa mga magulang niya. Ay, hindi ko naman ho alam na siya po pala si Robert, nahihiyang sagot ni Sofia, bago napaiwas ang tingin. Pasensya na po. Sa susunod kasi, alamin mo para naman hindi ka padalos-dalos na magsalita. Makakarating to sa iyong mga magulang. Grace, that's enough. She didn't do anything. Sinabi niyang hindi niya ako kilala and that's it. Walang big deal sa ginawa niya. And the money. Sinulyapan siya ni Rafael. Keep it. Lumikot ang mata ni Sofia. Ah, naku, Robert, hindi ho ako kumukuha ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Ganito na lang, nakapangalumbaba ito habang nag-isip. Dalhan mo na lang ako ng paninda mo na sapat sa 1-0 na ibinigay ko, mas maganda nga yon. Agad siyang sumagot, sige ho. Salamat at pasensya na ulit, Robert. Pasensya na rin po, Gina, maging sa mayordomang si Grace ay humingi siya ng pasensya. Kahit paskil pa sa kalooban niya. Simpleng bagay lang naman kasi ay nais pa nitong palakihin. At kahit naman hindi ito magsabi sa magulang niya, talagang may balak siyang sabihin dito. Naiiling na umuwi si Sofia, samantalang si Rafael ay napangiti na nakatingin sa dalagang si Sofia. Hindi kasi niya inaasahan na ibabalik nito ang 1-0. Robert, binigyan mo siya ng 1-0. Napakalaking halaga, curious na tanong ni Grace. Tinuro niyang daan kung saan ang hasyenda, at binili ko rin ang paninda niya. Alam mo, Robert, itong anak kong si Kylie, masipag din sa pagtatanim at saka naglalako rin, napasulyap siya sa tinutukoy nitong babae. Ngumiti ito sa kanya. Kaya naman napatango si Rafael. Lalabas na ako. Samahan mo muna si Robert, Kylie, utos pa ni Grace, na tinanggihan ni Rafael, dahil mas nais niyang si Caleb ang isama. May tao na akong sasama sa akin, sagot niya bago lumabas at nagtungo sa parte ng lupain na tinataniman, kung saan nakita niya si Robert na nakamasid sa mga trabahador. Robert, ikaw pala, agad itong lumapit sa kanya. Kamusta naman ang pananiman? Simpleng tanong niya. Anong oras na, hindi pa ba magmemeryenda?
Nga, boss, parang pagod na sila, sang-ayon ni Caleb. Sinusulit lang natin, Robert, ang pasahod, utos niya. Magmerienda ka na. Opo, Robert, masusunod ho, sagot nito bago tinawag ang mga tao. May mag-asawang lumapit sa kanya. Alam naming hindi mo kami tanda, ngunit ikaw ay tandang-tanda namin. Hindi ko tanda, ngunit may nasabi si Daddy na naging kaibigan siya rito, sagot ni Rafael sa mag-asawa. Kami ho yon, Robert. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng inyong mga magulang. Pasensya na hindi kami nakapunta sa kanilang huling hantungan. Inapasabi niya na bago siya mamatay, maraming salamat daw sa pagkakaibigan ninyo. Robert, sila ang matagal na rin dito sa hasyenda, sabat ni Rafael. Tama ba ang pagpapasweldo sa inyo? Tanong ni Rafael sa mag-asawa, ngunit agad na sumabat si Robert. Abay, naman, Robert, sapat na sapat ang pasweldo sa lahat. Mabuti naman at kung may kailangan o may problema, maaari kayong lumapit sa akin dahil nandito na ako. Bilin pa niya, na tila ikinatuwa ng mag-asawa. Tulala si Sofia, dahil sa hindi maalis sa kanyang isipan ang kahihiyang ginawa niya. Nailako mo bang lahat? Napasulyap siya sa magulang niyang kadarating lang. Irene, Arthur, nakita ko na po si Robert. Inagalitan pa nga ako ni Gina. Napaka-big deal sa kanila eh. Hindi ko nga kasi kilala, paliwanag niya. Umiwas ka na sa gulo. Iwasan mo si Robert, dahil alam mong mainik ang mata nila sa atin. Baka isipin pa'y nagpapapansin ka. Ang anak nilang si Kylie, mukhang balak ibugaw kay Robert. Napakunot no si Sofia. Napakasama talaga ng ugali ng mag-anak na yon. Sige ho at ipapakisuyo ko na kay Blake ang panindang pinakyaw ni Robert. Sagot niya bago napailing sa ilang araw na pamamalagi sa hasyenda. Maayos naman ang lahat para kay Rafael. Hinihintay rin niya ang dalagang si Sofia, nadalhan siya ng ipinangako nito. Robert, may naghahanap po sa inyo, wika ni Grace na agad niyang ikinatalo. Iniisip niyang si Sofia ito, ngunit hindi pala. May dala rin itong mga gulay at maraming seafood. Robert, ako po yung kapatid ni Ed Sofia. Ako po si Blake. Nakipagkamay ito. Ito na ho pala yung pinapabigay ni ate. Maraming salamat daw po. Bakit hindi siya naghatid sa akin? Tanong niya. Sabi po kasi niya may gagawin pa daw po siya. Napasulyap ito kay Grace na nakikinig. Kumusta po? Bati pa nito sa mayordoma. Pakisabi na gusto ko siyang makausap kaya puntahan niya ako rito. Utos niya kay Blake na agad naman itong sinunod. Inabot ni Rafael ang basket kay Caleb. Ipaluto mo ang lahat, ipamerienda mo sa mga tao, utos niya. Pumasok na siya sa kanyang silid. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Sofia sa kanya. Boss, mukhang interesado ka sa babaeng, yun Pasimpleng napasipol pa si Caleb. Imbis na sumagot, nagtanong siya. Pwede mo ba akong gawan ng hidden CCTV na nakalagay sa isang maliit na teddy bear? Boss, yakang-yaka yan. Bakit boss? May nais ka bang subaybayan? Tanong ni Caleb. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya sa bahay nila. Gawan mo ako't ilagay mo sa silid niya. Dapat walang makakita at hindi dapat niya mapansin. Basic lang, boss. Bukas na lang ay nakasetup na yung sa silid niya. Sagot ni Caleb na ikinakintango naman niya. Si Sofia talaga ang nakakuha ng kanyang atensyon. May mga nais siyang malaman sa dalaga, lalo na sa personal nitong impormasyon. Ngayon lang siya nahumaling sa isang babae. Nandito na ho si Sofia. Wika ni Grace nang kumatok ito. Inapasok na siya ni Rafael. Pakisabi hintayin ako, bilin niya bago nag-ayos. Kabadong-kabado si Sofia, hindi niya alam ang magiging reaksyon niya, dahil sa biglaang patawag ni Robert. Kasasabi lang ng magulang niya na dapat siyang distansya. Ngunit narito na naman siya. Robert, bakit po napatawag ninyo ako? Agad niyang tanong ng masilayan ito na nakapamulsa. Maaari mo ba akong samahang mamasyal? Nais kong maglibot. Kamuntikan pang atakehin sa puso si Sofia. Ito lang naman pala ang nais. Robert, si Kylie ay maaari kang samahan, sabat ni Grace. Nga naman po, Robert, sang-ayon niya habang nagkakamot sa ulo. It's fine, si Sofia na lang, sagot ni Robert. Grace, pakilinis na ang silid ko, utos nito bago lumabas. Kitang-kita ni Sofia ang matalim na titig ni Kylie sa kanya, marahil dahil sa inggi. Napabuntong hininga siya bago sinundan si Robert. What do you do for a living? Tanong ni Robert. Tumutulong ho ako sa pamilya ko, sagot niya bago napasulyap sa dalampasigan. Pasensya na ho talaga sa nangyari ha, hindi ko ho inaasahang ikaw pala si Robert. Akala ko nga'y matanda na ang may-ari ng hasyenda. Nakita niyang natawa si Rafael. Robert, siguro hindi mo ito alam, pero sasabihin ko na ho,
Nahihirapan na ho ang mga trabahador nyo at si Manong Robert ang mas nakikinabang. Hindi sapat ang sweldo nila at matapobre pa ito. Sinasabi ko po ito kasi damay ang magulang ko sa pahirap. Kita niyang nakuyom ni Rafael ang kamao nito. Agad na ipinatawag ni Rafael si Robert, Grace, at ang anak nitong si Kaylee kay Caleb. Ayaw na ayaw niyang sinasamantala ang kabaitan na ibinibigay niya, kaya ang isinumbong ni Sofia ay hinding-hindi niya mapapalampas. Robert, pinapatawag niyo raw ho kami, tanong ni Robert. Tumango si Rafael bago nagsindi ng sigarilyo. Robert, sa tagal mong caretaker sa lupain ko, malaki na ang tiwala ko sa iyo at sa pamilya mo. Sumulyap siya sa asawa nitong si Grace. Pero bakit tila ba lumalaki yata ang ulo ninyo? Ano ho bang pinapatungkulan nito? Hindi ho ako sisira sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa tiwalang ibinibigay niyo sa amin. Gusto kong umalis ka na sa pagiging caretaker. Si Grace ay mananatili sa pagiging mayordoma rito sa mansyon ko kasama ang anak ninyo. Ngunit hindi ko na ipapahawak sa iyo ang pamamahala sa lupain ko. Bukod dito, may nakarating sa akin na balita. At hindi ko na rin naman kailangan pa ng caretaker dahil nandito na ako. Maaari na kayong mag-uyan ng anak mo. Baling pa niya kay Grace. Salamat sa serbisyo mo. Sumenyas na siya kay Caleb na palabasin na si Robert. Robert, sino nagsabi ng balitang yan sa inyo? Huwag naman sana kayong maniwala agad. Robert, tapos na ang usapan. Ayokong humaba pa ito. Hindi ako nagbitaw ng masasakit na salita, at ang perang nakulimbat mo ay wala na akong planong pabayaran. Kahit papaano, kinukonsidera ko ang nagawa mo sa lupain ko. Mang Robert, pasensya na, pero makakalabas ka na, may gagawin pa si boss. Gina, balik na ho sa trabaho. Si Caleb na ang nakiusap sa mga ito. Hindi na ito pinansin o tinapunan man lang ng tingin ni Rafael, dahil ayaw niyang magali. Iba kasi ang ugali ni Rafael, kapag talagang gali siya, at alam yun ni Caleb. Boss, nakalabas na si Mang Robert at sa tingin ko, may sama siya ng loob sa biglaang pagtanggal mo. Habang si Aling Grace ay walang imik na bumalik sa trabaho. Mabuti naman, mas magandang ganun na lang kaya makarinig siya ng salita sa akin na hindi niya malulunok. Walang emosyon niyang sago. Pero boss, ano bang dahilan? Tanong ni Caleb, nagtataka. Ay nagtataka, pinahihirapan, at niloloko niya ang mga trabahador, sinabi sa kanya ni Sofia. Naniwala ka kaagad, boss, sa maamot anghel niyang mukha. Sa tingin mo, magsisinungaling siya. At isa pa, pansin ko na rin kay Rele. Don't question me, Caleb, seryosong sagot niya. Pasensya na ho, boss. Nagulat lang ako. Nga pala, boss, yung hidden camera na pinalagay mo sa bahay ni Salisa, ayos na. Maaari mo na pong magamit ngayon. Inabot nito ang laptop sa kanya. Naka-install na dito, boss. Good job. Makakaalis ka na. Iwan mo na ako, utos niya. Agad namang sinunod ito. Alam ni Salisa na pagalitan siya ng kanyang ama, kaya naman natatakot siyang lumabas sa kanyang silid. Lumabas ka na, may pag-usapan tayo. Sabi ni Arthur. Sinabi ko lang naman ho ang totoo. Pagkakataon na niyang malaman ang ginagawang kabalastugan ni Mang Robert, katwiran ni Sofia, kahit na wala pang sinasabi ang ama niya. Hindi ba sinabi kong huwag kang didikit kay Don Rafael? Mahirap na't baka pag-initan ka eh. Totoo lang naman ho ang sinabi ko. At saka, Arthur, anong masama? Kinakausap lang naman ako, hindi naman ako maaaring maging bastos. Iwasan mo na lang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Don Rafael, dahil ayokong pagpiestahan ka ng mga misis dito. Seryoso ang ama niya. Yun lang naman po ang ginawa ko, sinamahan ko lang siya. Wala naman pong ibang dahilan. Naiiling na pumasok si Salisa sa kanyang silid. At isa pa, masyadong matanda sa kanya si Rafael. May balbas din ito. Bagay lang naman sa kanya. Kaya lang, wala talaga siyang pagnanasa. Umalis siya para sa lalaki. Malabo rin na magka-interes ito sa kanya, dahil mahirap sila. Kaya ano bang inaalaala ng kanyang ama? Totoo palang natanggal na si Ruin sa pagiging caretaker. Napakasakit, kasi dapat lang naman noon. Paano? Bilib ako sa taong nagsabi kay Don Rafael. Kung makikilala ko siya, baka bigyan ko pa ng pabuya. Mga Marites, baka marinig naman tayo ni El Robert, ito mapag-initan pa tayo. Nakikinig lang si Salisa habang namimili sa tindahan at may nagchichismisan na mga Marits. Tama ang ama niya, bilis nakakalat ang balita, kahit anong tago mo rito. Napailing si Salisa bago akmang aalis na upang bumalik sa bahay at magluto. Masalubong niya si Kelly na pinagtitinginan ito ng mga tao. Oo, anong tinitingin-tingin nyo? Artista ba ako? Ha? Mga ambisyosong chismosa.
Palibhasa gustong umangat, kaya sinisiraan ang papa ko. Inirapan pa sila nito. Kata, baka naman kasi concern lang, yung nagsabi kay Don Rafael. Totoo lang naman kasing may pagkamahigpit si Manong Robert sa mga trabahador, nagaya lang din naman niya. Nagsusumikap. Maayos niyang paliwanag. Hindi kasi matiis ni Salisa na baliwalain lang ang paniniwala ni Kaylee. Ano ka ba, trabahador? Bobo ka ba? Caretaker ang papa ko, kanang kamay ni Don Rafael. Hindi na babalik kung anong isipin niyo. Basta nandoon pa rin ang mama ko, dahil ginagawa niya na maayos ang trabaho niya, at kayo ng pamilya mo. Bumaling ito sa kanya. Dapat lang nababaan ang sweldo nila, dahil ang kukupad. Ikaw ba ang amo nila? Hindi naman, di ba? Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ang magulang ko. Kaylee, maayos silang nagtatrabaho at isa pa, hindi mo mapipigilan ang mga tao na magsalita, dahil may bibig naman sila, pangangatwiran niya. Alam mo, tanga ka rin ano. Kapag ako naging asawa na ni Don Rafael, unang-una kong patatalsikin ay ang magulang mo. Madiing wika ni Kaylee na tinawanan ng mga nakarinig. Good luck sa'yo. Sana mangyari nga, naiiling na sabi ni Salisa, bago bumalik na sa kanilang munting tahanan. Nasa trabaho pa ang magulang niya, habang ang dalawa naman niyang kapatid ay nasa eskwela pa. Mamaya pa ang uwi ng mga ito. Matapos Larthur magluto ay nainitan si Salisa, kaya naman naligo na muna siya. Nasa labas ang banyo nila. Nagdala na Larthur siya ng tuwalya na pangtapal sa kanyang katawan bago sa silid niya dumiretso. Katatapos Larthur maglibot ni Don Rafael sa lupain. Kinausap niya ang ama ni Sisha kung nais ba nitong mamahala sa lupain, ngunit tumanggi ito sa alok niya. Ipinaliwanag nito na ayaw nitong may maging lamat sa kanila ni Robert, at nairerespeto pa rin niya ito, dahil dito. Hindi na siya nagpumilit pa kaya nagdesisyon siyang hindi na Larthur talaga manguha na mamamahala, dahil nandito naman na siya. Pumasok na muna siya sa mansyon. Nagpakuha siya ng tubig kay Grace bago pumasok sa mini-office niya. Binuksan niya ang laptop upang tignan ang ginagawa ni Sofia, ngunit kakaibang imahe ang bumungad sa kanya. Nakita niya ang hubad na dalaga, sa tingin niya ay naligo ito at nagbibihis na. Ngunit ganito ba talaga ito naghuhubad sa silid, habang naghahanap na masusuot? Don Rafael, ito na ho ang tubig. Agad na isinara ni Rafael ang laptop at sumagot, "Salama, makakaalis ka na," utos niya. Paglabas nito'y agad niyang inubos ang isang basong tubig. Nakaramdam siya ng init. Mariin siyang napapikit bago muling binukas ang laptop. Napatitig siya sa maganda't nakakaakit na katawan ng dalaga. "What am I gonna do with you?" takang tanong ni Rafael, habang nakatitig Larthur sa dalaga. Hapon na dumating ang magulang niya at ang kambal. Inasikaso niya ang mga ito, dahil ito naman ang ginagawa niya sa araw-araw. "Irene, bukas po kaya ay maglalako ako sa labas ng gulay." "Pwede naman, anak. Sulitin mo at kapag nag-anihan mura na naman ang gulay, dahil isa pong hasyenda ni Don Rafael, sa pinakamalawak dito sa atin." Sage po. Naalala ni Saisha ang nangyari kaninang sagutan sa pagitan nila ni Kaylee. "Irene, alam mo ba na nakasagutan ko si Kaylee? Hindi matanggap na wala na si Mang Robin sa pagiging caretaker, at anong sinasabi niyang kanang kamay? Sa pagkakaalam ko may bantay si Don Rafael." "May bantay nga siya, si Caleb." "Anak, umiwas ka na Larthur sa gulo. Mahirap kalaban niyang sila Robert. May kakayahan silang tapakan ng pagkatao natin, dahil sa pagiging sakim nila ay umasenso na. Alam mo ba na inaalok ako ni Don Rafael, na maging tagapamahala sa lupain niya, pero tinanggihan ko," paliwanag ng kanyang Arthur. "Sayang naman po. Wala naman po tayong dapat ipag-alala, dahil kasalanan naman ni Mang Ruben na naging sakim siya. Totoo lang naman ang sinabi ko. Alam mo, kahit totoo pa ang sinabi mo, ay hindi pa rin may iwasan na pag-initan tayo, lalo ka na. Sinasabi ko sa'yo, Alia, kapag ikaw napahamak, mapatay ako," banta ng kanyang ama. "Kahit matanda na ako, lalabanan ko sila kaya umiwas ka sa gulo. Naiintindihan mo ba?" Tumango na Larthur siya. "Pero hindi ako iiwas sa kahit na sinong kakausap sa akin, basta wala akong ginagawang masama. Kasalanan na nila kapag sila mismong sumugod sa akin." "Ready ako Arthur makipagbakbakan." Natawa ang kambal. "Ang ate talaga, nakakaloka," naiiling na sabi ni Blake. "Pero alam mo, proud ako sa'yo anak. Gumaan ang trabaho namin at nasa Arthur, oras na rin ang merienda, at ang tanghalian namin. Masaya ako Irene na ganon ang naging aksyon ni Don Rafael. Patunay na hindi naman pala siya masungit o masama kahit pa hindi marunong ngumiti." Kibit balikat pa niyang sagot. "Tao po." Agad na tumayo si Salia upang alamin kung sino ang bisita nila. "Relay. Irene, Arthur,
Si Riley ho nakauwi na, masayang-masaya si Salia. Si Riley ay kababata niya. Nag-abroad kasi ito at nakalimang taon doon, at wala man lang itong pasabi na umuwi na pala ito. Dinala ko lang ho itong mga pasalubong ko sa inyo. Napakamot pa ito sa batok. Makasigaw ka naman sa Lisa, parang nakakita ng multo. Ang tagal mong nawala eh, na-miss kita. Niyakap niya ito. Ako din na-miss din kita, Salisa. Aroy. Si Ate Salisa miss na miss si Kuya Riley eh. Pasalubong lang naman ang mas namis. Pangaasar ng kanyang kapatid na inirapan lang naman niya. Irene ay niya sa kanyang silid si Riley. Ipinasok nito ang mga pasalubong sa kanya. Dito na Larther Riley. Ang dami mong inuwi para sa akin, para naman akong mag-ukol kita eh. Rinig na rinig at kitang-kita ni Rafael ang lalaki na pinapasok ni Sisha sa silid nito. Nakuyom niya ang kanyang kamao, bago tinawag si Caleb. Boss, pinapatawag ni. Hindi na niya ito pinatapos pa. Paano bang ipakita sa isang tao na interesado ka sa kanya? Nanlaki ang mata ni Caleb. Boss, hindi ko ugaling ulitin ang sinasabi ko. You know me, Caleb. Ah boss, sa tingin ko dapat mong bigyan ng bulaklak, tapos dalhin mo sa romantic place. Sa bulaklak muna ako magsisimula at bantayan mo ang lalaking nagtungo sa bahay nila. Ayokong nilalapitan niya si Salisa. Boss, pahiram pala nung laptop, may ayusin pa ako. Hindi na ako na Larthor ang bahala sa lahat, mabilis niyang tanggi, na ikiniling na Larthor ni Caleb. Panibagong araw, panibagong rocket, at diskarte na naman si Salisa, para mabili ang paninda niya. Mamaya ay may usapan sila ni Rendo, na papasyal sa dalampasigan, upang masulit naman nila ang ilang taon, na hindi nila pagkikita. Miss na niya ang kanyang kaibigan. Grabe ang iyak niya na mag-abroad ito, ngunit naiintindihan naman niya, dahil sa hirap ng buhay nila. Gayon nakaangat-angat na ito at may kotse na rin. Nagbuntong hininga si Salia, bago akmang lalabas na sa bahay, nang may isang truck na puno ng bulaklak ang pumarada sa harapan ng bahay nila sa may kalsada. Wala pa naman ang magulang at kapatid niya, kaya siya na lang ang tao sa bahay nila. Ah Manong, para kanino po yan? May kakasal. Ba't napakarami ng bulaklak na yan? Takang-taka si Salia. Maam, dito po mismo sa bahay to i-deliver. Para daw po kay Maam Salisa, sagot ng pahinante na ikinagulat niya. Hoho, si Manong talaga. Sa akin pa nag-joke, pambili nga ho na ulam eh. Didiskarte ko pa ngayon pambahay. At pakayari yan, at isa pa, bakit naman ho ako magpapadelivery, anuhin ko yan. Maam, bayad na ho ito sa nagpa-deliver. Na Larthor po kayo magsabi, inutos Larthor ho ito sa amin, Manong. Agoy, si Manong naman talaga, napakapalad biro, gustong matawan ni Salia. Eh sino daw ho ang nagpa-deliver, kakausapin ko't baka na mali lang. It's me. Bigla na Larthor sumulpot si Don Rafael. Don Rafael. Ano ho prank ito, kayo naman nag-abala pa kayo. Matagal pa naman ng kasal ko, biro pa niya. Ibaba na ninyo, utos nito na ikinakunot ni Salan ng no. Sandali, hep-hep, huwag niyong tatangkain na babayan, sandali lang mga Manong Pugi. At kakausapin ko lang ho si Don Rafael. Binalingan niya ang lalaki. Bakit bibigyan mo ako ng isang truck na bulaklak, Robert? Para sa saan po ba ito? Caleb told me na bulaklak ang magandang ibigay sa babae. Para malaman niyang interesado ako sa kanya. Naside si Sofia. Interesado ho. Ano daw ayaw mo sa mga bulaklak? Hindi naman ho sa ganon, pero Don Rafael, napakadami ho niyan, saka kung interesado ka sa akin, ano ho ang dahilan? Wala ho akong perlas, diamante, gold. O ano pa man may percarlas ka ho. Nawiwerduhan na si Salisa sa ikinikilos ni Don Rafael. I mean, I don't need that. Marami na ako niyan, boss. Anong gagawin namin sa mga bulaklak? Bahala na kayo, sagot na Larthor ni Rafael. Bago bumaling sa kanya, sino yung lalaking nasa kwarto mo? Ng lalaki ang mata ni Sala. Sandali, paano mong nasabi lang sa akin ng Arthur mo? Nakahinga na maluwag si siya, akala naman niya'y sinisilipan siya ni Rafael. Kapag nagkataon, ay baka makita nito, kung paano siyang magbihis. Wala ka naman sigurong boyfriend, Don Rafael, sinasayang mong oras ko, kailangan ko pang maglako, bibilhin ko na lahat yan, samahan mo na lang ako na maglakad ulit sa dalampasigan eh. Hindi ho pwede, nangako na ako kay Riley, mabilis niyang tanggi, ayaw ko ring masali sa pinagchichismisan, kaya pasensya na ho, hindi ho ako interesado sa kahit na kanino. Na reject mo ba ako? Don Rafael, paano mo akong hindi niya ito pinatapos si Kataa, ho patay na patay sa inyo Robert, ay reto ko, ho siya sa inyo, tinapik pa niya ito sa balikat, wala sa mood na bumalik sa mansyon si Rafael, pansin agad ito ni Caleb, kaya seryoso, at tahimik. Larthor, ito, sabi mo bulaklak ang magandang pahiwatig, iba. Bakit ni-reject agad ako? Napahilot sa sentido si Rafael, boss, baka flower niyang dapat mong if move, ano ba niloloko mo ba ako? Caleb, boss, kung sinabi niyang wala siyang pinagkakainteresan, ano bang magagawa mo? Baka nga ayaw talaga niya. Mahina hong sagot niya, sa tingin mo bakit niya ako ni-reject? I'm Don Rafael.
mayaman danggeros, and addictive anong wala sa akin na meron sa rendo, na yon mamamasyal pa raw sa dalampasigan na pahirap pa siya babae ang lumalapit sa akin Caleb naman boss bukod sa. Bilyonaryo ka na gwapo't hot pasang ayaw ni Caleb bakit ayaw niya sa akin bakit wala siyang interest inireto pa ako sa anak ni Robert na hindi ko naman tipo boss kalma natatakot na si Carl sa kanya, hinahamon yata ako ng babae, yon hindi purkit nadadala niya ako, sa malanhel niyang ka, ay titiklop na ako, kilala mo ako Caleb, kapag gusto ko, nakukuha ko, naman sir ano kaya kung kuhanin mo siyang may dito extra income yon para sa kanya, dahil nga sa nais niyang kumita ng pera hindi ba nalaman ko? Sa Arthur niya na nais nitong mapasok sa hasyenda, baka mas madaling paraan boss kung araw-araw kayong magkita mas masubaybayan mo si Sala natawa si Rafael. Bakit nga ba hindi niya yun naisip tama ka sige ipatawag mo ang Irene niya. Upang makausap ko utos niya, bago na pabuntong hininga sinubukan niyang tignan si Hidden Cam, kung nasa bahay na ang dalaga ngunit wala pa ito. Dahil kung anong ayos ng silid nito, ay ganun pa rin naman, at hindi pa ito naiiba muling nag-flash sa isipan ni Rafael ang nakakaakyat na katawan ni Saya sa edad niyang 35 ay sa 25 anyos Larthor pala si sa mahuhumaling sa dinamirami na magagandang babae modelo artista, at may mga lahi pang natikman niya, ay kay Salisa Larthor siya nasa Bicdon Rafael pinatatawag niyo raw ho ako natigilan sa pag-iimagin si Rafael, at isinara ang laptop ngumiti siya sa ina ni Salia Rafael na Larthor ho ako ang dapat magpo, at opo sa inyo pinatatawag ko po kayo, dahil naghahanap ako ng mga ari pang makasama. Dito sa mansyon ngunit wala. Narthor problema, kung nais mag-uyan gusto ko sanang syalis ang kuhanin, dahil nakikita ko itong palaging naglalako sa daan, habang tirik ang araw walang problema, kung arawan niyang kukunin ng sahod, o lingguhan paliwanag pa niya, hindi ho ba magagalit si Grace si Kataaho nagtatrabaho din dito? Basigi na lang ang nagtatrabaho dito si Kat ay kasama Larthor niya, kaya kailangan ko pa ng isa wala na akong tiwala sa pamilya nila, kaya isang tao lang ang nais kong kuhanin sa pamilya ni Robert. Nasisiguro kung marunong naman si Sofia sa gawaing bahay panigurado hong papatulan niya ang alok mo, pero ang Arthur kasi niya, ay umiiwas Larthor sa gulo makakaasa kayong walang gulo, hanggat nasa poder ko, kayo, walang maaring makapanakis sa inyo, tumango naman ito sa kanya, pag-usapan ho namin ito mamayang pag-uwi tumango siya, at hindi na kumibo, talaga Irene. Hindi makapaniwala si Salisa sa narinig niya, pinag-usapan kasi ng mga magulang niya, na kinukuha siya sa mansyon gusto mo bang talaga ang Arthur? Niya ang nagtanong naman po Arthur para po makatulong ako, kahit pa may kawerduhan si Rafael kanina, ay hindi siya nito, mahahadlangan gusto talaga niyang magtrabaho, nakikita siya ng sapat baka sakaling kapag pumasok siya, kaya Pael, ay hindi na sila kapusin basta kapag inaway ka, o pinaringgan ka ni Grace at ni Kili magsabi ka sa amin sabihin mo rin, kaya Pael bilin ng kanyang ina na manyait saka bakit ako magpapaapi sa kanila, kahit naman mahinahon ako magsalita at hindi halata ang galit sa mukha ko lalaban ako asos tama ka na ate, para ka Narthor tunay kamusta bang pamamasyal niyo ni Kuya Ren doon sa dalampasigan na tatawang tukso ng kanyang kapatid na si Blake, na patitig sa kanya ang Arthur niya, kababata mo si Riley, hindi ba ayokong malalaman na naglilihim kayo sa akin sa Lisa, hindi kami mahigpit ng Irene mo, pero ayaw naming malalaman na ligaw daan ka Larthor, hindi kami nakikiuso na hayaan kang makipagliyaw sa daan gusto ko, ay dito sa bahay manliligaw bil ng kanyang ama, sa kaibigan ko. Siguraduhin mo lang at sa mansyon umayos ka. Ayokong gagaya ka sa Kili na yon ibinubugaw nila Grace. Hindi ka uhaw sa lalaki, Sofia. Maging mabuti kang babae upang ang lalaking mahuhumaling sayo, ay alam na mabuti kang babae. At hindi basta nakukuha ng iba. Bilin pa ng Arthur niya. Arthur, kaya walang lumiligaw sayo. Ganyan ka nakakatakot kang maging tatay. Natatawang sabat ng kapatid niya, na ikinaila Arthur ni Sofia. Masaya siyang pumasok sa kanyang silid. Pasayaw-sayaw pa siya habang natutuwa. Duster niya at ipinakita ang kulay ng kanyang underwear. Bukas tatanong ko sayo, parang baliw na sambit pa niya, bago humiga at natulog. Samantalang ang nagkakape si Rafael, ay naibuga ang hinihigop niyang kape. Dahil sa kabaliwan ni Sofia. Oh, boss, gulat na gulat si Caleb nang makita siyang nagpupunas ng nabugahan niya ng kape. Agad niyang isinara ang laptop. Wala. Toto, nasamid lang ako. Palusot niya, kahit nakitang-kita niyang itinaas ni Cecilia ang duster na suot nito. Alam na rin niyang pumayag na ito. Tulungan na kita, boss. Presenta ni Caleb nguni agad niyang ibinilin na huwag gagalawin ang laptop. Kinabukasan ay maaga niyang inabangan si Grace, upang sabihin na nanguha pa siya ng isang makakatuwang sa bahay. Wala naman itong angal. Kasama pa rin dito si Kelly na hinahayaan na Larthor niya. Ito oras ng umaga ay dumating na si Sofia. Nakangiti ito na para bang walang ginawang kalokohan kagabi. Good morning po,
Robert, masiglang bati nito. Tumangol Arthur siya, bago ito sinuri ng tingin. Bakit, Robert, may problema ba? Wala ka bang nais na itanong sa akin? May superpowers ba ako? Nakangising anya ngunit hindi pa ito nagsisink in sa utak ni Sofia, kaya umiling ito. Ay, wala naman po, Robert. Masaya lang ako na may trabaho na ako. Nga pala, gusto mo pa rin bang ieto ko si Kelly? Bulong pa nito. Napahirap siya bago ito iniwan. Alam naman na nila Grace ang magiging gawain ni Sofia, at ibinilin niya na huwag iaasa sa dalaga ang lahat. Tanging punas lang ng mga gamit ang gagawin nito, at magdidilig lang. Pumayag naman ng mayordoma niyang si Grace, at wala naman itong angal. Nagtungo si Rafael sa mini-office niya, kung saan nakakonet ang lahat sa laptop niya. Ang CCTV sa buong area, maging sa mga bedrooms, guest rooms liban lang sa mga banyo. Pumwesto siya, tinutukan ng dalaga. Sa ngayon, nakikita niya itong nagsisimula na maglinis. Napapangiti siya, dahil napapasayaw pa ang dalaga. Boss, iba na ang tama natin Bigla na Arthur sumulpot ang tao niyang si Caleb. She's mine, Caleb. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niya ang atensyon ko. Pag-amin niya. Sa tingin mo, ano pang paraan ang dapat kong gawin upang mapalapit siya sa akin? Gusto mo ba, boss, paspasan? Edie, boss, aminin mo na agad na gusto mo siya, para makuha niya ang atensyon mo tapos halikan mo. Palpak ang unang turo ni Caleb, kaya naman nagdadalawang isip na siya sa sinasabi ni Caleb. Isip ako ng ibang paan. Tanging sagot niya, bago sinara ang laptop at lumabas na kasama si Caleb. Ayaw kasi niyang may nakaistambay sa mini-office niya. Lahat ng pribadong bagay ay nandoon. Nakapamulsa si Rafael, bago tumigil kay Sofia na busi sa ginagawa nito, at halos hindi na siya napansin. Itigil mo na yan, sabayan mo akong kumain. Robert, takang tanong nito. Iniimbitahan kitang samahan akong kumain. I'm your boss now, Sofia, sagot niya. Pero ang trabaho ko ay paglilinis at hindi tagakain, natatawa pa ito. Si Kelly po saka kung hindi ka tatanggihan noon. Itigil mo ang pambubugaw mo sa akin kay Kelly at pwede bang huwag kang manhid. Hindi ho ako na mamanhid, Robert. Ayos naman ho ang pakiamdam ko. Huwag kang pilosopa, Sofia. Pagkatapos mo diyan ay natigilan si Kelly sa sinasabi nito nang makita siya ay hello. Rafael, bati nito habang nakangiti at inaayos ang buhok nito. Hindi ito pinansin ni Rafael. Inuutusan kitang tumigil. Tinaasan niya ang kanyang boses. Nagulat ang dalaga at may takot na tumingin sa kanya. Tahimik itong sumunod sa kanya. Kumain ka na. Kanina pa ako nagsasabi, gusto ko sinusunod agad ako. Sofia, hindi nga kasi dapat itong ginagawa ko. Lagot na naman ako sa Arthur ko nito Bulong nito na ikinangiti ni Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ang ama mo? Hindi na, mamaya sabihin na naman ni Arthur, baka nagpapapansin ako Napabuntong hininga ito. You don't have to do that. You already caught my attention. Sofia, nakatitig na sagot niya sa dalaga. Habang nagsasaing si Sofia, ay hindi siya mapakali. Iniisip niya ang sinabi ni kanina, already caught his attention daw. Sas, bakit tumaiba ako sa harap niya? Napabuntong hininga siya. Ganun ba ako? Sobrang nakakahiya naman na. Napapansin nila ang katangahan ko. Tama nga yata si Kelly na tanga ko. Pumapangalawang problema mo, natatawang tanong ni Blake. Ang kambal nito ay walang imik at dumiretso na sa silid nito. Blake, magtapat ka nga sa akin. Bakit ba nakukuha ng isang babae ang atensyon ng isang lalaki? Seryosong tanong niya. Ate, bata pa ako para sa ganyan, naiiling nitong sagot. Ayon lang sa opinyon mo. Sige na, Blake, gusto ko lang malaman. Pamimilit ni Sofia sa kapatid. Sa palagay ko, ate, dahil sa gusto ni lalaki si babae. May mga bagay kasi na hindi naman seryoso. Totoo naman ang love at first sight or caught his attention kasi simple si babae. Bibo at hindi maarte. Paliwanag ni Blake. Ngayon mas malinaw na kay Sofia. So, totoo ngang interesado sa kanya si Rafael. Gusto siya nito Blake, taano kung sabihin ko sa iyong may bilyonaryo at hasyendero na nagkakagusto sa akin? Ete, kumain ka na ba? Baka ikaw ay nagugutom na, natatawang tanong nito. Ikaw, palagay ko crush mo si Robert ano? Sa bagay, pugi naman kasi at malakas ang dating. Inag-usapan siya, kahit sa school namin ng mga kabataan. Makalaglag pa ang tiraw. Napakanoo si Sofia. Gwapo siya. Pero hindi pa naman nalalaglag ang panty ko. Fake news yon. At sa kabata pa nila para sa love pero seryoso. Ate, sino ba kasing tinutukoy mo? Hoy, ikaw ang bata mo, napaksismoso mo,
natatawang pumasok na ito sa silid. Muli ay napabuntong hininga si Cecilia. Hindi siya maaaring makipagharutan at makipag-ibigan. Iba ang gusto ng Arthur niya, at kahit sino pa ay walang makaliligtas. Pero akalain ba niyang makukuha niya ang atensyon ni Rafael? Hindi naman siya kagandahan sa paningin niya. Tao po, nabus-isan agad ito ni Sofia. Karile, pasok ka, sigaw niya. Nandyan ka na pala, kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba galing? May trabaho na ako sa manson ni Robert. Yung gustong-gusto ni Mang Ruing na maging manugang. Natawa si Riley. Si Kylie kasi gustong-gusto to, pero iba ang gusto nito. Paano mong nasabi? Kunot ang noo ni Riley. Basta alam ko lang, sagot niya. O bakit ka nga pala nandito? Hindi ako pwedeng umalis eh, may pasok pa ako bukas maaga. Inunahan na niya ito. Sayang naman, ay dedete pa naman sana kita. Napakunot ang noo niya bago napatitig kay Riley. Ano Arthur, joke yan? Hindi to joke. Matagal na akong nagbabalak na umamin, pero mga bata pa tayo noon. Gayong nasa Arthur edad na tayo, gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, handa akong humarap sa Arthur mo, hindi ako ligaw-daan lang, pag-amin ni Riley. Riley, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin, sumeryoso si Sofia. Panatilihin natin ang pagkakaibigan natin ha. Na-friendzone mo ako agad buti na lang nagjo-joke lang ako. Humalakhak ito. Kinabahan talaga si Sofia. Mabuti na lang ay hindi totoo. Nakitawa na rin siya't napailing na Arthur sa kalokohan ni Riley. Kanina pa naghihintay si Rafael sa dalaga. Nakadungaw Arthur siya sa kanyang veranda, habang sumisimsim ng alak na nasa paborito niyang glass. Nakuyom ni Rafael ang kanyang kamao at tiim bagang niyang tinitigan si Sofia na inihatid ni Riley. Agad siyang bumaba upang labasin ang dalawa. Good morning, Don Raf. Hindi na niya pinatapos si Sofia dahil hinila niya ito palapit sa kanya. Sabi mo kaibigan mo Arthur, pero bakit pati dito hinahatid ka? Naiinis siya, nais niyang balian ng buto si Riley. Robert, may problema ba kung ihahatid ko si Sofia? Kasama ba sa trabaho niya ang bagay na ito? Takang tanong ni Riley, habang si Sofia naman ay hindi makapagsalita at nakatitig Arthur sa kanya. Nasa poder ko ang babaeng, kaya obligasyon ko na pangalagaan siya at ang pamilya niya, at wala kang paki. Pwede ba kaibigan ka lang? Kaibigan nga lang ako, pero ano ka ba niya? Amo ka ni Sofia at hindi nobyo kaya bakit right? Binitawan niya si Sofia. Hindi nga iniwan na niya ang mga ito at tumasok sa loob. Nasalubong niya si Kylie na mukhang nasaksihan ang nangyari. Inirapan Arthur niya ito at hindi pinag-aksayahan ng pansin. Si Sofia lang ang nais niya at hindi ito. Wala siyang nikatiting na pagtingin kay Kylie, kahit papalaging mapang-akit itong tumingin, magsuot at gumalaw. Ano bang problema ng amo mo? Naiiling si Riley na magtanong ito, habang si Sofia naman ay ipinapasok pa sa utak niya ang naging paghawak sa kanya ng lalaki. Siguro bad trip lang. Hayaan mo na, palusot niya kahit na ang totoo ay alam niyang gusto siya nito. Nagpaalam na siya kay Riley at tumasok na ngunit nasalubong niya si Kylie na inis na inis. Agad siyang hinawakan ito sa braso. Malandi ka. Pinagbibintangan yung pamilya namin, pero kayo pala itong masyadong sipsip. At ikaw binubugaw mong sarili mo. Buwisit ka, inginudgod siya ni Kylie sa sahig. Lumalaban si Sofia ngunit nakauna si Kylie, kaya naman siya ang napuruhan. Iparating ko sa lahat na ikaw at ang pamilya mong ahas at sakang sipsip. Hindi yan totoo, pilit na sumagot si Sofia. And now, Kylie, don't you dare hurt Cecilia again. Itinulak ni Rafael si Kylie at agad siya nitong inalalayan. Hala, nag-aaway ba kayo? Gulat na gulat si Caleb. Gina, nag-aaway ang dalawang binibini. Mas Arthur, masama ang tingin ni Rafael kay Kylie, habang si Sofia ay pinipigil na hindi umiyak kahit ang totoo ay gusto na niyang magsumbong sa kanyang Ian at Arthur. Siya naman ang naunay. Kylie, ayokong makikita pa ang pagmumukha mo rito sa mansyon. Parehas lang naman kaming may katawan at maganda, pero bakit mas gusto mong papansin na yan? Kylie, manahimik ka na, si Gina na ang sumaway rito. Mama, totoo naman. Sinampal ito ni Gina sa kanilang harapan. Hindi ka na nahiya sa amo natin. Pawiin mo na yan. Ayokong makikita pa ang mukha niya sa mamahay ko, at huwag na huwag niyong sasaktan si Sofia. Kahit na sino sa pamilya niya, dahil akong makakalaban niyo, banta ni Rafael. Tahimik lang si Sofia. Inaupo siya ni Rafael sa couch, habang ang mga tinamo niyang sugat kay Kylie ay ginagamot mismo ni Rafael. Gusto kong magsampa ng kaso sa babaeng yon. Hanggang ngayon galit na galit pa rin si Rafael.
Hindi ako papayag na basta ganun na lang sinaktan kanya. Gusto ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael, kaya natigilan ito. Tama na, kumalma ka na, buhay na buhay pa rin naman ako eh. Ngumiti siya kahit na may luhang nangingilit. Kaya ayaw ni Arthur na malapit ako sa'yo kasi ganito ang sasapitin ng pamilya namin. Isipin nilang nilalandi kita. Mahinahong paliwanag niya. Nilalandi ako. Nga ang lumalandi sa'yo, Sofia, napaira pa ito. Interesado ako sa'yo una pa lang kaya papaano nilang nasasabi na kailangan mo pang magpapansin. You don't have to do that. Bakit kasi ako pa? Mahirap lang kami, magsasaka lang ang magulang ko at naglalako lang ako ng gulay tapos katulong mo ako. Bakit ako pa? Sa itsura mong yan, marami kang makukuhang babae. Bakit sa akin ka pa nagtitiyaga? Nireject nga agad kita nung unang beses na paramdam mo pa lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Gumagawa ako ng paraan para maging ang hindi. That's why I'm doing this right now, Sofia. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok. Ang luhang umaagos na ay tinuyo nito. Hindi ako papayag na maargabi ka ng kahit na sino. Pwede bang humiling? Naman, anything basta para sa'yo. Pwede bang huwag mong ipapaalam ito sa magulang at kapatid ko? Ayokong pati sila mag-isip pa. Ayokong mapaaway si Arthur. Pakiusap niya. Ayaw kasi ni Sofia na isa pang isipin ng kanyang magulang ang nangyaring ito. Matatanda na ito para bigyan pa niya ng sakit sa ulo at laging binibilin ng ama niya na huwag siyang makikisali sa gulo at umiwas siya. Ito na ang sinasabi ng ama niya. Mangako ka na hindi mo sasabihin, nakikiusap siya. Kapag may pagkakataon, ako na Arthur ang kusang magsasabi ng nangyari. Tumango si Rafael na kahit mukhang ayaw nito. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Kaylee o kahit na sino, magsabi ka sa akin. Asahan mo rin na pasusubiwaybi kita kay Caleb. Tumango si Sofia. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha. Napatitig siya rito, habang ito naman ay pinagmamasdan siya. Kabisado ko ng buong katawan mo, ayokong mahahawakan ka pa ng iba, Sofia. Hindi ako magdadalawang isip na napatayin ang sinoong magtatangkang manakit sa'yo at humawak sa pag-aari ko. Ganyan ka ba talaga? Natatakot na ako sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Rafael. Pasensya na, ayaw ko lang na may mga agaw pa sa'yo. Gusto ko sa akin ka lang. Kung patuloy kang ganyan, tinatakot mo na ako, Rafael. No, pwede akong maging malambot sa'yo, Sofia, gumiti ito. Nanlaki ang mata ni Sofia nang bigla na Arthur siya, halikan ni Rafael. Halik na panandalian Arthur, ngunit talaga Arthur, napakabangong puso. Lumikot ang kanyang mata at agad na tumayo. Pupuntahan ko lang si Irene at Arthur, paalam, niya bago mabilis na lumabas. Napabuntong hininga si Rafael, iniisip niya, kung nabigla ba niya ang dalaga. Boss, ayos na, nakauwi na. Sinatigilan si Caroline na mapansin siya nitong problemado. Boss, may nangyari ba? Pinagsasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Sofia, mabilis niyang depensa. Boss, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko kung may nangyari ba na pagtatalo, dahil parang nadismaya ka. Boss, paliwanag ni Caleb. Napailing si Rafael. Sa tingin mo lalayo uli siya, imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Bakit ba boss? Kapag may ginawa kang masama, lalayo talaga yun, boss. Ang babaeng gaya ni Sofia, dapat dinadahan-dahan, huwag mong bilisan, boss. Baka lalo kang hindi makabayan. Hinalikan ko lang naman eh. Masama na ba yun? Dampi lang, mabagal pa nga yun eh. Sa iba nga, hinahalikan ko palang wala na agad panty sa kanya. Lalo akong nahihirapan. Napapalatak si Rafael, habang hinihilot ang sentido niya. Eh kasi nga boss, sanay sila na bahay nililigawan at hindi basta halikan mo lang. Iayos na paliwanag ni Caleb. Napatango si Rafael ngunit ayaw ni Sofia na ipasabi sa ama't Irene nito ang nangyari. Ibig sabihin wala rin itong balak na sabihin sa magulang nito na may gusto siya sa dalaga. Napailing na Arthur siya, bago ibinilin kay Caleb na subaybayan ng dalaga. Hingal kabayo si Sofia, dahil sa pagtakbo. Hindi naman talaga siya sa magulang niya pupunta. Pinili niyang umuwi na dahil hindi niya mapigilang kiligin, o kinikikilig siya sa moves ni Rafael. Kahit pala nasa 35 na siya, suwabe pa rin siyang gumalaw. Parang teenagers lang natatawang wika pa ni Sofia, na ang makapasok sa kanyang silid. Humiga siya habang nakangiti. Sinasariwa niya ang mabangong hininga at malambot na labi ni Rafael. Inamoy tuloy niya bigla ang hininga niya. Mabuti na lang hindi ako nagpapabaya sa ngipin ko. Proud na sabi pa niya. Sa tuwa ay umikot-ikot siya, na parang luka-luka, hanggang sa mabaldog siya. Napahimas siya sa kanyang ulo, bago napasulyap sa nahulog na teddy bear.
Maliit Larthor naman ito ngunit may kabigatan. Napakunot ang kanyang noo. Curious siyang malaman kung anong laman nito. Agad siyang naupo sa kama, bago sinimulang buksan ang teddy bear. Nanlaki ang mata ni Rafael at agad niyang tatawagan sana si Caleb ngunit huli na dahil na-disconnect na ang hidden cam niya na nasa teddy bear na nakuha ni Sofia ngayon. Mahina siyang napamura bago sinara ang laptop na pahilamos mo siya ngayong alam na ni Sofia na may hidden cam siya panigurado na siya Larthor ang pagbibintangan nito. Dahil nga nagkakulay ito sa kanya Caleb ihanda mong sasakyan at aalis muna tayo. Hindi muna tayo magpapakita kay Sofia boss, bakit takang-taka si Caleb? Paniguradong jejerahin niya ako. Dahil alam na niyang may hidden camera sa kwarto niya. Boss, hindi naman niya alam na ikaw. Maniwala ka sa akin, malalaman ni siya yon. Lalo na, pag tinanong niya sa Arthur niya, kung nabanggit ba nito sa relay sa akin Bakit ka ba kinakabahan, boss? Wala ka naman sigurong nakitang iba, no? Yun na nga ang dahilan kung bakit ito magagalis sa kanya, kaya nais niyang tumakas muna. Gustong-gusto ng puntahan ni Salisa si Rafael. Ngunit iniisip niyang gagawa na naman siya ng iskandalo. At isa pa, dumating na ang magulang niya. Hindi na siya makakaalis dahil natitiyak niyang magtatanong pa ang mga ito. Inisip tuloy ni Salia na bukas na Larthor niya, kakausapin ang Don Rafael, at aalamin kung bakit ito nag-install ng hidden cam sa kanyang silid, at kung nakita ba nitong wala siyang saplo. Ito talaga ang kinahihiya ni Salia. Todo model pa naman siya dito sa kwarto niya, nung araw na, yon tapos may kamera palang nakatutok sa kanya. Halos mabaliw si Salisa na malaman niya ito. Sinabunutan at nagpagulong-gulong siya sa kama, dahil sa gula. Kaya ba nasabi nito na kabisado na nito ang katawan niya? Salia. Kamuntik pang mapalundag si Sofia sa gulat, dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Irene. Kanina pa ako salita ng salita rito, habang ikaw kanina pa rin tulala. Ano bang problema mo, anak? Irene, ayos lang naman po ako, napagod lang siguro ako. Palusot niya. Nakatago rin pala ang mga naging sugat niya, dahil sa pananakit ni Kaylee. Sigurado ka ba? Wala bang ginagawa sa iyong mag-ina ni Robert? Lalo na si Kaylee na baka sa mukha ang pagiging butanggera at mata pobre. Alam mo naman kung sinong mayaman galing din naman sa hirap gaya natin. Kung hindi pa mang Larthor sa kapwa, hindi pa asenso, naiiling pa nasabi ng kanyang ina. Kaya nga todo paalala ako na umiwas ka na Larthor sa lisya sa mga gulo. Ayaw kong madadawik ang pangalan natin sa mga taong iyan. Hindi rin maaring maging tamad ka sa mansyon o palaging malapit kay Rafael. Gawin mo ang trabaho mo at walang magiging issue. Ngunit papaano naman mangyayari? Yun si Rafael mismo ang lumalapit sa kanya, kaya naging lapitin din siya ng gulo. Gusto siya ni Rafael, ngunit hindi niya ito masabi sa magulang niya, dahil mag-isip Larthor ang mga ito. Pero may tanong Larthor si Salia. Masama bang magustuhan ng isang mayaman, kahit na mahirap lang siya, kung hindi naman niya inaakit si Rafael? Bakit ba pag-initan pa siya ni Ka? Bakit hindi nito tinatanggap na sa kanya, na humaling ang lalaki, at hindi kay Kaylee? Palibhasa interesado lang naman si Kaylee, dahil mayaman si Rafael, habang siya'y hindi naman ganon ka-espesyal ang tingin niya sa lalaki. Larthor amo ito na magulang niya at amo na rin niya, pero hindi naman dahilan, yun para halos sambahin niya ito. Kung interesado talaga ito sa kanya, dapat lang na mahirapan ito. Hindi naman kasi sa lahat mabilis makukuha. Kinikilig siya sa lalaki, pero nagdadalawang isip pa rin siya, dahil baka pamilya naman nila ang pagbuhatan ng tsismis. Kaya hanggat maaari tinatago na Larthor niya ito. Ngunit hindi makaliligtas si Rafael sa ginawa nitong pamboboso sa kanya. Humanda ito kapag pumasok siya bukas. Si at parang in love, Irene. Muling bumalik ang diwa ni Salisa. In love? Kanino naman ba? Salisa dapat ay kung nais mong magnobyo, ipakilala mo sa amin ang makilatis namin. Ang Arthur niya ang sumago. In love agad. Hindi ba pwedeng in-entertain pa lang? Wala pa, kinikilig pa lang ako Arthur. Saka na lang ho kapag talagang baliw na ako sa tao. Natatawang sabi na Larthor niya. Ayusin mong bata ka at baka dalawa kayong habulin ko ng ita, kapag nalaman kong nakikipaglampungan ka kung saan. Ang Arthur talaga. Ano Arthur tingin mo sa akin? Nireject ko nga agad Wala ho akong kalampungan, depensa niya. Kalampungan na bang matatawag ang relasyon niya kay Rafael Ito nga ang makulit na lapit ng lapit sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Sala, kasabay niya ang kanyang magulang. Nagtitimpi siya na makapasok siya sa manson. Si Caleb lang ang nakita niya, kaya napataas agad ang kilay niya. Nasaan ang amo mo? Mahinahon naman ang tanong niya. Nasa ibang bansa kahapon lang nandito pa siya.
Ano lumipad siya patungo roon. Naniningkit ang kanyang mga mata. May mahalagang ginawa kaya mabilis na bumiyahe. May private plan ang amo ko, kaya huwag ka na magtaka. Paliwanag ni Caleb na ikiniro na Arthur siya sa kusina upang tumulong kay Gina. Wala rin si Kelly, kaya talagang ibin na siguro ito ni Rafael sa hasyenda. Nakita niyang seryosong si Erce na naghihiwa ng isa sangkap sa lulutuin nito. Nagbigay siya na matamis ng ngiti rito. Hindi naman niya sinasama si Aling Erce sa naging away nila ni Kelly. Hindi siya ganong tao, saka, kahit na hindi nito gustong pamilya nila, ay hindi niya ugaling mang-snap. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na, baka sabihin mo pa pinahihirapan kita. Tinaasan siya nito ng kilay. O masaya ka na ba? Binabati kita, dahil mukhang talagang naakit mo ang Don Rafael sa malaanghel mong mukha ngunit demonyo mong pagkatao. Hindi talaga makapaniwala si Sisha na masasama talaga ang pag-ugali ng mga ito, kaya naman nalungkot siya. Hindi ko naman inakit ang Robert kung yan ang iniisip niyong magpapamilya. At sasabihin ko na rin Gina na ako nga ang nagsabi kay Don Rafael na ginagawa ni Mang Robert, nahihirapan ang mga trabahador, at kasama roon ang magulang ko. Hindi po pwedeng magwalang bahala ako. Magalit lang kayo sa akin pero huwag sa pamilya ko, wala silang kasalanan, katwiran ni Salisa. Sabi ng haba at walang ibang magsasabi, kung hindi sa pamilya nyo lang din natural, mahirapan ang magulang mo trabahador sila, at hindi bakasyonista. Ano bang gusto mo, treatment? Yan ho ba ang pagkakaintindi nyo sa ginawa ko? Nagrereklamo ako bilang anak, dahil pinahihirapan yung mismong magulang ko, at iba pang nagtatrabaho. Tama bang hindi sapat na oras sa pagmamerienda Gina? Pananghalian na ho ang merienda nila, at ang pananghalian nila ay 2 oras na. Ano bang tingin nyo sa akin, boba? Akala nyo ba hindi namin alam na kinukupitan ni Mang Robert ang sahod ng mga tao? Mahiya naman ho kayo pare-parehas lang ho tayong nagtatrabaho, Pero bandang huli mas nakinabang pa ang asawa mo sa pinagbahan nila, palibhasa ang lakas ng loob mo, kasi lumakas ang kapit nyo. Kay Don Rafael, katawan mo ba naman ang puhunan mo Mapang-inis resultang sabi pa nito. Paano kaya kapag nalaman ng magulang mong kalandi ang ginagawa mo rito? Huwag kang magmalinis sa Lisa, pare-parehas lang tayong nais makaahon sa kahirapan. Napakakitid ho ng utak niyong mag-anak, ito ang sinabi na Arthur ni Salia, bago tinalikuran na si Gina. Ngunit may nakalimutan pa siyang banggitin. Kung inaasahan mong magsusumbong ako kay Don Rafael, nagkakamali ka Gina. Wala akong sasabihin. Pero kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, ikaw na mismo magsabi sa kanya na ganyan ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko. Naiiling na iniwan niya ito at naghanap na Arthur na maaari niyang gawin. Nasa mini-office lang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Sala. Nakita nga niyang nakikipag-usap ito kay Grace ngunit sa tingin naman niya ay pribado ang usapan ng dalawa na hindi na niya dapat pang pakialaman pa. Sa totoo lang nais niyang lumabas na natatakot Arthur siya, kaysa isya na pabuntong hininga si Rafael, bago ipinikit ang kanyang mata at nag-isip. Inilalagay ba niya sa gulo ang dalaga? Bakit ba kasi may mga taong hindi na lang tanggapin ang desisyon niya? Kung hindi man enloko si Robert, at kung hindi sinaktan ni Kelly ang taong mahal niya, ay hindi siya magre-react ng ganun. Maayos pa rin sana ang pakikitungo niya sa mag-anak ngunit ang ayaw sa lahat ni Rafael ay ang pang-aabuso sa pagiging mabait niya. Hindi mahaba ang pasensya niya, at hindi rin siya nagbibigay ng second chance sa taong masama na ang nagawa sa kanya. Boss. Natigilan si Rafael sa pagmumuni-muni. Agad niyang sinulpan si Caleb. Bakit hinahanap ka ni Salsia sa akin? Sabi ko, nasa ibang bansa ka. Good ngunit napasulyap siya sa pinto, dahil nakatayo na palaroon si Salisa at matalim ang titig sa kanya. Napalunok si Caleb at Rafael, hindi pala isinara ni Caleb ang pinto. Nasa ibang bansa pala pumasok ito. Pwede ba lumabas ka muna, mag-usap lang kami ni Don Rafael? Madiing wika nito kay Caleb. Boss, safe ako. Ingat ka po, nasa labas lang ako. Paalam ni Caleb bago lumabas na isinarado naman ni Sisha ang pinto. Kaya mas kinabahan si Rafael. Ba't pinalagyan mo ng hidden camera ang silid ko? Seryoso si Alicia. Mas kinakabahan talaga si Rafael. Hindi siya takot sa bala sa kahit na sino pa, pero sa isang babae lang pala urong ang tapang niya. Gusto kitang mabantayan. I didn't mean to see those things. Sorry, hindi na maulit, hingi niya ng paumanhin. Nakita mo talaga yung katawan ko. Don't worry, ako lang naman, magiging asawa mo naman ako, so blay, not sinilip ko lang naman. Isang malakas na sampal ang tinamo niya mula kay Salia. Bastos. Alam mo bang iniingat-ingatan ko ang kanda, utal na si Salia. Mamboboso ka. Isang pes lang naman yon.
Pero naalala niya ang ginawang pagtaas ni Sofia sa duster nito upang ipakita ang kulay ng panty niya. Pinigil niya ang kanyang tawa, pati pala yung pagtaas mo sa duster mo. I saw the two. Napakamot siya sa kanyang batok, magkakulay siya, at pinakalma si Sofia. Isipin mo na lang na hindi ko nakita. Inaupo niya ito at umupo siya sa harap nito, ang pantayan ng dalaga, hinawakan niya ang kamay nito, pangako. Wala, Arthur, ibang nakakita, papayag ba akong makita ng iba sa Lisha you remain? Bakit gamit ba ako, na maaari mong angkinin? Inirapan siya nito. Hindi ka pa nga nanliligaw At isa pa, wala akong balak sabihin kay Arthur, at ayaw kong makipaglampungan Dahil parehas tayong mahahabol ng tabak, ako na lang magpapatagal, handa naman akong gawin ang lahat, para maging maayos tayo sa pamilya. Seryoso ako sa Lisha, hindi ko naman gagawin ang bagay na iniisip mo, hanggat walang permiso mo. Kung inaalala mo ang ibang tao, huwag mo silang alalahanin, wala silang ambag sa pag-ibigan natin. Sinabi ko na bang iniibig kita, pambabara ni Sofia. Pero alam kong kinikilig ka, hindi na mahalaga kung kilig pa lang ang nararamdaman mo, mahal kita sa Lisa at binabaliw mo ako. Handa akong gawin ang lahat, liligawan kita, at ipapangalandakan ko sa kanila na ako ang lumalandi at hindi ikaw. Natawa si Sala. Baliktad na pala, napangiti rin siya bago ito hinagkan sa forehead. Dahil sa tuwa ni Rafael ay nais niyang mamasyal sila ni Lisha, kaya agad niya itong pinatigil sa ginagawa nito. Nasa trabaho pa ako, pinanlakihan siya ng mata ni Sofia, nginisyan Arthur niya ito. Bago pinilit ang dalaga, saglit lang naman tayo, sa tigas ng ulo niya, ay pumayag na ito, pinasakay niya ito sa kanyang kotse. Habang si Caleb ay naiwan sa mansyon upang bantayan ang mga tao na nagtatrabaho ngayon, ay kasalukuyan silang nasa biyahe ni Sala patungo sa napasyalan niyang open restaurant. Malapit ito sa dagat at talaga, Arthur, nakaka-refresh. Huwag na, Arthur, tayong magtagal, Rael, pakiusap ni Salia na tinanguan naman niya. Pagdating nila, ay hinawakan agad niya ang kamay ni Sala. Ayaw pa sana ng dalagan, ngunit mapili talaga siya. Huwag mong ikahiya ang sarili mo, You're so gorgeous, Angel. Bulong pa niya, ngunit sa mga banat niya ay masyang kinikilig. Bakit namumula ka, tanong ni Salia. Nag-iwas siya ng tingin sandali. Nga. Kinikilig ka ba? Natatawa pa ito. Mag-order na lang tayo, ayan na Arthur niya, upang ibahin ang usapan. Hindi maiwasang kabahan ni Salia. Naisip niya, kung sasabihin niya sa kanyang magulang, siguro, dapat sabihin nga niya. Para kahit ipangalandakan pa ni Rafael na nililigawan siya nito, ay walang problema. Pumunta ka sa bahay bigla na Arthur yang ang utos kay Rafael. Bukas ng gabi, magsimula ka ng ligawan din ng pamilya ko. Ayaw ni Arthur sa ligaw-daan, at naiintindihan ko kasi nais lang niyang mapabuti ako. At makilatis niyang lalaking nagkakagusto sa akin, kaya handa ka bang manligaw sa bahay? Wala kang dapat na dalhin, Rafael. Ayaw ni Abang nang nanunuhol. Bilin pa niya, ibig bang sabihin, ipapakilala mo na ako? Payag ka na? Natutuwa ito, ngunit hindi niya ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Rafael, payag na akong ligawan mo ako. Kapag nakasundo mong Arthur ko, o ang pamilya ko, ay doon makukuha mo matamis. Kung na-enjoy nila ang maikling dete nila, bumalik na sila sa mansyon. Hapon pa ang uwi niya, kaya naman kung ano-ano na Arthur ang ginawa niya. At pagdating ng merienda, ay nagpahinga na Arthur siya. Napansin lang niyang wala na. Sige na, Caleb, sige na. Napansin mo? Tanong niya na mapadaan si Caleb. Sasabihin ko pa nga lang kay boss na umalis na. Sige na. Mukhang ayaw na magtrabaho sa mansyon, na iiling na sagot ni Caleb. O sige, salamat. Na pabuntong hininga siya. Ito ba ang solusyon ni Gina? Ang tumakas na lang. Mukhang pinatunayan lang talaga nito na mapride ang pamilya nila Gina at walang balak na bawiin ang mga sinabi nito. Kay nahapunan ay nagpaalam na siya, kaya Pael nais pa nga siyang ihatid nito, ngunit sinabi niyang huwag na dahil bukas ay magpupunta naman ito sa kanila upang magpaalam sa kanyang Arthur. Mas mabuting bukas na Arthur malaman ang lahat ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya, ay agad siyang pumunta sa silid ng kambal at ikinuwento niyang may manliligaw nga siya, ngunit pinakiusapan niya ang mga ito na huwag munang maingay sa magulang nila. Kinabukasan maganda ang gising ni Rafael sa ilang taong pagbubulakbol at pag-enjoy sa iba't ibang babae. Ngayon lang siya nagkaganito, ngayon lang niya ibinaba ang pride niya, at isang probinsyana pa ngayon lang siya nakaramdam ng kakontentuhan sa buhay at ng takot-takot na baka mawala ang kasiyahan na ito. Ngayong desidido na siyang hindi bumalik sa dati niyang gawain. Masaya na siya sa pananahimik niya rito sa hasyenda. Boss, mukhang maganda ang panaginip mo. Naglaba ba kayo ni Saisha sa panaginip mo? Sinamaan niya ng tingin si Caleb. Kaya naman nagpapsig nito. Joke lang boss, pinapatawa lang kita. Bawi pa nito sa mga sinabi. Masaya lang ako na binigyan na ako ng chance ni Saisha imbis na i-reject. Na naman ayokong makatikim ng rejection sa taong mahal ko. Nakakapanghina sa totoo lang boss, ikaw manghihina. Parang diyan yata ako. Hindi maniniwala ikaw ang taong kilala ko, na malakas, matatag at nakakatakot talaga. Ngayon ko lang boss nakita ang pagiging funisid mo sa tuwing nandito si Sisha, at isa pa ngayon lang din kita nakitang nataranta. Naghabol at maging masayayem sa sinasabi mo. Parang papanaw na ako. Natawa siya kay Caleb. Gusto mo bang manatili ako sa pagiging gan? Caleb, seryoso ang tanong niya.
Hindi naman boss, masaya nga ako, kasi ganyan ka na eh. Masaya akong nakita mong babaeng makakasama mo. Habang buhay boss ako, ang magiging babysitter ng anak mo. Ayokong umalis sa tabi mo boss ako. Kaya yung una mong girlfriend, natatawang sabi pa ni Caleb. Nasaan na ba ang kasama mo? Hindi ko na nakikita, ikaw na Arthur ang laging nasa. Tabi ko, hindi ko naman sinasanay, boss ng anak na ang misis niya Pirene agan ko na umuwi sa kanila. Sabi ko, ako na Arthur ang magbabantay sa'yo. Napatango siya na wala na sa pansin niya. Dahil kaya siya na siya nakafocus. Mamaya akyat ako ng ligaw, sasama ka pa ba boss? Naman maari ba akit ang iwanan? Kahit sa kamatayan boss, kasama mo ako Caleb. Hindi naman panghabang buhay na nakadikit ka sa akin. Magpamilya ka Caleb, gaya ko. Nais kong magkapapamilya ka at makahanap ng babaeng para sa. Ngayon boss ay panapailing na Arthur siya. Umagang-umaga rin Arthur, nakangiti si Sala, nag-almusal na siya at nag-aasikaso. Nagulat pa nga siya. Dahil hindi pa nakagayak ang magulang niya, napakunot ang noo niya. Irene, hindi ba kayo papasok? Kung ganon, ako lang pala ang hindi na siya nakatapos pa sa sinasabi niya. Hindi ka papasok siya, walang papasok ngayon. Seryosong utos ng kanyang Arthur. Bakit naman Arthur? Bakit kaya hindi mo itanong sa sarili mo Irene? Ano ho bang sinasabi ni Arthur? Kinakabahang tanong ni Sofia. Alam na ng Arthur mo na may pagtingin si Robert sa'yo. Nakita kayo ng isang trabahador na lumabas na magkasama at napatunayan pa namin. Lalo na mukhang nagkakaintindihan na kayo nang harangin ni Robert si Arthur mo. Paliwanag ng kanyang ina. Hihintayin ko si Rafael dito. Ayaw ko ng ligaw-daan, Sofia. Sinabi ko naman sa'yo yan. At isa pa, totoo bang inaakit mo si Rafael? Totoo bang pinatulan mo siya dahil nais mong umangat tayo? Yun ang sabi ni Kaylee sa akin. Naniniwala ho ba kayo, Arthur? Ito Arthur ang naitanong niya. Bakit ako maniniwala sa kanila? Sino ba sila? Kilala kita, Sofia. Kaya nga hindi ako nagali o nagwala. Alam kong hindi ganon ang hangarin mo kaya Sofia. Ako naman ang magtatanong. Tinitigan siya nito. Gusto mo rin ba si Rafael? Kasi kung maluwag ko siyang tatanggapin. Ngunit kailangan niyang umakyat ng ligaw ayon sa gusto ko. Ayokong kaagad mo siyang sasagutin. Napangiti si Sofia at nyakap na Arthur ang Arthur niya. Kabado si Rafael, buong buhay niya ito lang pala ang katatakutan niya. Ang pagharap sa magiging biyenan niya. Well, advanced si Rafael. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, kaya nais niyang mapakasalan na si Sofia once na masettle na ang lahat. Masyado niyang mahal ang dalaga, kaya nais niyang mabaka agad ito. Boss, ayos lang yan. Kapag hinabol ka ng tabak, itakbo mo na si Sofia, natatawang sabi pa ni Caleb. Tinapik sa niya, bago inalis ang daga sa kanyang dibdib. Ilang balat saksak ng nakayanan ko. O pa kaya, pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Nga naman, boss, sang-ayon ni Caleb, ngunit pigil ang tawa nito. Pagdating nila sa munting bahay nila Sofia, ay agad niyang i-os ang sarili niya. Magandang gabi, bati niya nang pagbuksan siya ni Cecilia. Alam na ni Arthur, bulong nito na ikinagulat niya, at mas ikinabahala ngunit hindi pwede kaya niya ito. Pasok ka na, aya pa ni Sofia. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael. Boss, naiihi ka ba at nanginginig ang tuhod mo? Puna ni Caleb. Anong nanginginig? Hindi naman ako nanginginig. Ang nahimik ka nga, yamot na saway niya rito. Agad niyang ibinigay ang bulaklak na dala niya sa Irene ni Sofia. Sabi kasi ligawan muna ang magulang nito, kaya ang Irene muna ni ito ang binigyan niya ng bulaklak imbis na si Sofia. Salamat, nag-abala ka pa. Maliit na bagay, maaari akong magpa-deliver ng isang truck. Na natigilan siya, at lihim na napadaing ng tapakan ni Sofia ang paa niya. Ano ka mo, iho? Wala ho, naiiling pa siya. Nandito ka na pala, Robert. Rafael na Arthur po, at magiging asawa ko na po si Sofia. Muli ay tinapakan ni Sofia ang paa niya. Maging humble ka naman ng konti, bulong nito. Natawa naman si Sofia. Arthur, nagbibiro Arthur ho si Rafael. Liligawan pala Arthur po niya ako. Pilit na tumawa si Sofia. Habang si Caleb naman ay sinulyapan siya. Ay naiiling Sala. Ilabas mo na ang alak na pinabili ko, mas magandang mag-usap kapag nag-inuman. Utos ng Arthur nito, napabuntong hininga naman si Sofia kay Rafael. Napakaprangka nitong tao at walang paligoy-ligoy. Grabe naman palang manliligaw mo, anak, mukhang hindi pa marunong, natatawang sabi ng kanyang Irene na sinundan pala siya sa kusina. Palibhasa, Irene, ngayon lang yan umakyat ng ligaw sa babae. Dati yata yung mga babae ang lumiligaw kay Rafael. Kinikilig ako, anak. Kayo ho ba ang nililigawan? Napangiwi si Sofia. Irene naman, kay Arthur na ho kayo. Natawa naman ang Irene niya. Hindi naman kasi si Rafael ang tinutukoy ko kung hindi si Caleb. Simple ngunit gwapo. Sos, Irene naman,
Anak na rin niyo iyon eh. Ikaw na bata ka, parang sinabi mong napakatanda ko na. Natawa na Arthur si Sofia, bago dinala na ang alak sa mga bisita nila. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi ni Rafael. Kinausa sila nito at tinatanong kung seryoso ba sila. Para kay Sofia naman ay sa tingin niya, handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Arthur, napakasaya ko na agan mo akong hindi nakapagsalita pa si Rafael, dahil gumawa na naman ito na parang bata. Ganito na ang eksena sa bahay nila Sofia, lasing na kasi si Rafael, at ang Arthur niya, habang si Caleb, ay hindi naman nag-inom dahil sa binabantayan niya si Rafael. Tingnan ang dalawang to parang mga baliw na, naiiling na wika ni Sofia kay Caleb. Ang boss ko yan, ngayon lang yan naging ganyan, naiiling si Caleb. Kinakatakutan siya sa trabaho namin. Ngayon ay ikaw na ang kinakatakutan niya. Sana lang huwag mo siyang sasaktan sa Sofia, pakiusap ni Caleb. Kapag nagloko-lokohan ang boss mo, masasaktan talaga siya sa akin literal. Caleb, sagot ni Cecilia. Arthur, gumagapang na si Rafael. Nakahiga naman ang Arthur ni Cecilia sa lapag, at nang narating ito ni Rafael, ay agad nagyakap ang dalawa na pabuntong hininga. Si Sofia, Irene, ipasok na huna niyo si Arthur sa kwarto, ako na hong bahala kay Rafael. Pagkakape ko muna ng matapang bago ko ipauwi kay Caleb. Agad na Arthur inalalayan ni Caleb at nang ayin niya ang kanyang Arthur. Caleb, kapag naging aswang ang Irene ko, sigaw ka lang ha. Biro pa niya sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang Irene. Napailing na Arthur siya, bago si Rafael naman ang inalalayan pa tayo. Kahit na bigat ay pinilit